Baka akala mo ang ChatGPT ay libreng mahiwagang katulong na araw-araw ay lalong nagiging matalino para sa tao. Hindi totoo yan, lalo pang ang lumalala. Ginagastos ng OpenAI ang bilyon-bilyong dolyar at ang plano nila ay babaan ng kalidad para sa libreng user, itago ang totoong modelo sa likod ng paywall na $200 at gawing lugar ng ads ang mga usapan mo. Kung may napapansin kang kakaiba nitong mga nakaraan, malamang totoo yon. Umaasa sila na hindi mapapansin ng iba ang pagbabago na siyang pakay nila. Pero yung libreng AI assistant, patay na talaga. Kabanata 1, ang $5 bilyong na sakuna. Nasa alanganin ng OpenAI. Ipinapakita ng mga dokumento na halos lahat ng internal na target na itinakda nila para sa sarili nila ngayong taon ay hindi nila naabot. Hindi nila naabot ang mga layunin sa kita. Hindi rin nila naabot ang mga benchmark sa lingguhang aktibong gumagamit. Pati ang IPO timeline na dati ay mukhang tagumpay, ngayon ay parang karerang walang malinaw na dulo. Ayon sa Wall Street Journal noong Abril 2026, mas hindi kaaya-aya ang tunay na datos kaysa sa ipinapakita sa publiko. Nalugi sila ng $5 bilyong samantalang kumita sila ng $3.7 bilyong noong 2024. Hindi nagsisinungaling ang matematika. Nalugi sila ng 5 bilyon. Sa bawat dolyar na kita, $2.35 ang gastos ng kumpanya. Ayon sa Wall Street Journal, binigyan din ni CFO Sarah Frier ang seryosong alalahanin sa pagpopundo ng susunod na multi-bilyong dollar na data center commitments, lalo na kung bumagal ang paglago. Ayon sa OpenAI, bahagi lang ito ng pagpapalawak tungo sa AGI. At sa kabila ng mga babala, karamihan pa rin sa Wall Street ay sumusuporta. Ang $5 bilyong na pagkalugi ay katumbas ng humigit kumulang $13.7 milyong bawat araw. Yan ay kapag hinati sa buong taon. $9,500 kada minuto yan. Pumikit ka lang, halos $160 agad ang nawala. Hindi rin isinuko ng mga executive ang stock options nila. Hindi nakaanong interesado ang mga venture capitalist na magdagdag pa ng puhunan kahit 10 bilyon ang nailagay nila. Maging ang Microsoft ay natatanong na ng mga mapanuring tanong sa earnings call, kaya lalong nalalantad ang isang grupo, ikaw. Kabanata 2, pag-aalis ng laman sa libreng tier. Hindi talaga naging libre ang ChatGPT. Malaki at sinadyang subsidiya ang ibinuhos dito ng isa sa pinakamalalaking pinagmumulan ng pondo sa teknolohiya, pati na ng mga kilalang pangalan sa venture capital. Microsoft, SoftBank, Thrive Capital at mga sovereign fund ng Saudi. Ang pinagsamang puhunan ay higit sa $60 bilyong at sa bilis ng paggastos, aabot lang ito ng ilang taon, hindi dekada. Sa huli, may magdedesisyon kung magkano ang halaga ng muling pagpuno ng tangke. Totoo ang kaba. Tumatakbo ang oras para sa IPO at desperado na ang survival plan nila. Layunin ng plano na panatilihing mukhang pareho ang ChatGPT habang lihim na binabago ang napapagana rito. Sa madaling salita, naging mas bobo ito. May mekanismong tinatawag na capacity-based fallback na hindi napapansin ng mga gumagamit. Kapag oras ng kasagsagan o pagkatapos ng hindi nakikitang araw-araw na kwota, tahimik na nire-reroute ang mga gumagamit mula sa pangunahing modelo papunta sa mas murang mini na bersyon. Hindi nakikitang pagpapalit pero ramdam ang pagbaba ng kalidad. Paglampas ng 10 mensahe kada 5 oras sa malakas na modelo, biglang napuputol ang usapan at nagiging generic autocomplete na lang. Kinukumpirma ng user telemetry, internal strategy notes at sunod-sunod na mga thread sa Reddit ang iisang bagay. Ang pagre-route ng mga query sa mas maliliit na modelo ay sinadyang paraan ng pagkontrol sa gastos. Pinapalitan ang AI assistant mo na mas tipid na bersyon habang akala mo walang nagbago dahil familiar pa rin ang brand. Malaki ang natitipid nila dito. Ang pagre-route ng mga query sa mas maliliit na modelo ay maaring umabot lang sa ilang bahagi ng 1 sentimo kumpara sa ilang sentimo kada query sa pangunahing modelo. I-multiply mo yan sa 8 daang milyong lingguhang user at makikita mong may saysay na ang kwenta rito. Para sa'yo, ibig sabihin nito ay nakakalimutan bigla ng kausap ang huling 3 mensahe mo at sumasagot na parang fortune cookie. Kitang-kita ang agwat sa performance. Ipinapakita ng mga independenteng pagsusuri na nahihirapan ng mga fallback na modelo sa mga gawain na kayang gawin ng pangunahing modelo sa isang hakbang lang. Bumibigay ang multi-step na pag-iisip. Ang paggawa ng code ay nagkakaroon ng mga bug na banayad at mahirap mapansin. Ang summarization ng mahabang konteksto ay nawawalan ng mahahalagang detalye. Isang araw, nalulutas ng assistant mo ang isang problemang calculus. Pero kinabukasan, matapos ang lunch break at dumami ang users, hindi na nito mabilang ang pantig ng haiku. Kaya parang hindi ito random, mukhang sinadya. Ang libreng tier na parang himala ay sa totoo lang isang loss leader. At ito ay sinuportahan ng puhunan sa marketing at mga pangmatagalang taya na hindi talaga nakalaan para magtagal magpakailanman.
Naisama na sa pagpepresyo ang susunod na pagbabago at malinaw ito. Kabanata 3, ang elitistang paywall. Kinumpirma ng internal memo ng OpenAI ang $20 kada buwan na Plus tier, dati pinakamahalagang consumer AI offer, ngunit na yon ay tahimik ng ibinaba at tila napabayaan. May benepisyo pa rin ang Plus subscribers. Pero ang pinaka-advanced na AI ay para na lang sa ChatGPT Pro na $200 bawat buwan. May unlimited access ito sa O1 at O1 Pro mode, mas mataas na rate limits kaysa Plus at priority sa compute kapag puno ang server. Mas mababa ang error rates nito sa mahihirap na reasoning tasks kaysa sa standard tier. Simple lang, ang mas matalinong modelo ay nasa likod ng paywall. Nakakailang ang kwenta habang matagal mo itong tinitingnan. Ang $200 kada buwan ay $2,400 kada taon bawat user. Kung isang pamilya na may 4 na miyembro ang gustong magkaroon ng access sa parehong smart tier, yon ay $9,600 kada taon. Mas mataas pa yon kaysa sa ginagastos ng maraming pamilya sa grocery sa loob ng ilang buwan. Ayon sa ulat, ang kumuha ng $200 na tier ay nasa mababang single digit lang ng kabuuang users, mga 5 milyong subscribers sa mundo o 0.06%. Dumarami ang dismaya ng Plus users. Lalong halata ang estratehiya at malapit nang umabot sa mga hindi inaasahang lugar. Kabanata 4, chat mo hatid ng Carl's Jr. Ang bagong ChatGPT hindi lang mas matalino o mahal, may bagong paraan din ng kita. Magkakaroon na ng ads sa AI assistant mo. At hindi ito chismis o haka-haka. Ito mismo ay inihayag ng OpenAI. Opisyal ng produkto ang advertising, nagsimula sa libreng tier at may bagong $8 na ChatGPT Go plan na ilulunsad sa US beta. Ayon sa ulat, kailangan ng mga advertiser ng minimum mahigit $200,000 na commitment para makapasok. Mataas noong una ang presyo, nasa $60 bawat 1,000 views bago ito binaba para makahikayat ng mamimili. Lalabas ang mga ads sa ibaba ng mga sagot at malinaw na may label sa ngayon. Dahil sinabi rin ng parehong kumpanya noon sa mga nakikinig ng podcast na ang mga ads sa ChatGPT ay magiging huling option lang. Pero mukhang dumating na agad ang huling option na yon. May plano na agad para ilunsad ang huling option na yon. Simple at sinadyang mekanismo ito. May ads para sa libreng user. Ang $8 na users ay makakakita ng mas kaunti o ibang ads, $20 na users ay hindi muna makakakita ng ads, at $200 na users walang ads. Iisang produkto, magkaibang patakaran. Habang mas malaki ang binabayaran mo, mas malinis at mas magaling ito. Ang totoong laro ay hindi lang tungkol sa mga ad, kundi sa pagtutok o pag-target. Mag-type ka lang ng kasal, babahain ka ng mga venue, sing-sing at package para sa honeymoon sa susunod na 6 na buwan. Dito, di tulad ng social media, sinasabi ng lahat ang lahat. Ayon sa mga analyst, maaaring higitan ng malaki ng conversational targeting ang tradisyonal na ads, minsan ng ilang beses pa, dahil sa isang simpleng dahilan. Hindi nilalabas ang problema sa Instagram, pero kay ChatGPT sinasabi. Ayon sa ulat, inaasahang abot sa mahigit $25 bilyong ang taonang kita ng negosyo ng ads sa 2029, mas mataas kaysa sa kasalukuyang kabuuang kita ng OpenAI. May access sila sa iyong mga tanong tungkol sa medical, pagdududa sa relasyon, kalituhan sa buwis at mga search mo tuwing 3:00 na madaling araw. Iyan ang pangarap ng mga marketer na nakabalot sa isang magiliw na chat bubble. Nangyayari ang lahat ng ito dahil may karibal na tahimik na sumasakop sa nag-iisang bahagi ng merkado na talagang kumikita. Kabanata 5, ang Anthropic Panic. Ipinapakita ng mga ulat sa industriya ang isang bagay na hindi makikita ng karamihan sa mga tao sa mga headline. Ang karibal na kumpanya na Anthropic ay kumikita na ngayon ng halos kaparehong taunang kita, gaya ng OpenAI. May pagtatantya pa na mas mataas ito. Ang mas maliit na kumpanyang itinayo ng dating kasamahan ni Sam Altman ay mas malaki na ngayon ang kita kada taon kaysa sa kumpanyang itinuturing na ng ungguna. Ang dating parang iisa lang ang tumatakbo sa karera ay hindi na ganoon ngayon. Malaki ang kaibahan ng dalawang kumpanya kaya may pagkabahala. Ang Anthropic ay mas parang isang eksklusibong butik kaysa isang mass market na plataforma at mahigit 1,000 enterprise client lang ang pinaglilingkuran nito. Marami sa kanila ay nagbabayad ng milyon-milyon kada taon at ang ilan pa nga ay umaabot sa 10-10 milyon. Si Claude, ang pangunahing modelo, ay malaki ang papel sa enterprise coding at ginagamit ng mga engineering team ng Fortune 500 Wall Street at biotech research groups. Hindi ito mga customer na maselan sa presyo. Kahit singilin ng $50 kada tao, hindi sila nagdadalawang isip dahil madalas nababawi ang gastos dahil sa dagdag na produktibidad bago pa magtanghalian sa unang araw. Samantala, binabantayan ng OpenAI ang daan-daang milyong user ng libreng tier. Mas malaki ang kita ng Anthropic sa isang katamtamang business contract kaysa sa pinagsamang kita ng OpenAI mula sa 1 milyong kaswal na ChatGPT users.
Ang natatanging merkado ng Anthropic ay lumiliha ng ibang uri ng negosyo, mas mataas ang presyo, mas mahaba ang mga kontrata at mas mababa ang bilang ng umaalis na kliyente. Sapat na ang katatagan ng mga pattern ng paggamit para talagang mahulaan ito. Kayang imodelo ito ng mga finance team. Ihambing mo yan sa consumer scale ng OpenAI na lading nakakaranas ng biglaang dagsa ng demand mula sa daan-daang milyong gumagamit. Sistema kung saan maliit na pagtaas ng presyo ay pwedeng magdulot ng maraming kanselasyon sa gabi. Magkaiba ang dalawang makina, ang isa ay optimized para maging predictable. Ang isa naman ay para sa laki at pabago-bagong galaw. Sa market na ito, hindi branding ang mahalaga, kundi kung ano ang ginagamit. Kaya parang sinadyang hatiin ang consumer product. Nililimitahan ang libreng tier para mabawasan ang gasto sa compute. Ang gitnang tier ay di na focus at nagsisilbing tulay na lang sa mas mataas na plano. Ang 200 Pro tier ay para sa mga gumagamit na gawing business infrastructure ito, hindi subscription. Ang ads ay para sa mga hindi kailanman magbabayad sa antas na yon. Lahat ng desisyong ito ay para mapaliit ang agwat sa Anthropic. Sana bago magtanong ng mahihirap na tanong ang mga investor tungkol sa kwento. Kung di magsasara ang agwat, di rin magsasara ang mga numero. Lumalabas na ang presyo na yon. Kabanata 6, umalis ang safety team. Ang mahahalagang miyembro ng safety team na inatasang pigilan ang sistema sa hindi inaasahan o mapanganib na kilos ay umaalis na, hindi tahimik o mabagal. Dapat ikabahala ng sinumang itinuturing itong matatag na pangmatagalang taya ang bilis ng pangyayari. Maikli at napakapubliko ang resignation post ni Jan Leke na parang isang babala. Ang kultura at mga proseso ng kaligtasan ay naisantabi para bigandaan ang mga magagarbong produkto. Si Lake ay co-lead ng alignment team na ang trabaho ay pigilan ang teknolohiyang ginagawa niya na magdulot ng napakalubang pinsala. Sinasabi niya na ang nagbibigay ng kanyang sahod ay tumigil, magmalasakit sa dapat ay kaligtasan ng sangkatauhan. Ang pag-alis ni Ilya Sutskever ang naging babalang putok. Si Sutskever, punong siyentipiko at orihinal na tagapagtatag ng OpenAI, ay umalis at nagtayo ng sariling kumpanya na focus sa safe superintelligence, kasama ang ilan sa pinakamagagaling na technical na eksperto. Ang pag-alis niya agad pagkatapos, nagpapakita lang na walang nagbago kahit may babalang putok na. Ang Super Alignment Team na niliha para tiyakin ang kontrol sa mas makapangyarihang AI sa hinaharap ay nabuwag na. Una, 20% ng internal compute resources ay ipinangakong ilalaan sa pananaliksik sa kaligtasan, ngunit hindi ito tumagal at umalis ang mga miyembro. Ayon sa ulat, ang computing power ay inilipat na sa pag-develop ng mga produkto at ang dating itinuturing na pangunahing misyon ay tila ngayon, mula sa labas, ay parang isinantabi na lamang. May pattern sa pag-alis ng mga tao. Ang mga inhinyerong sumali para bumuo ng ligtas at align na AGI ngayon ay naglalarawan ng ibang realidad. Isang kumpanya kung saan ang mga desisyon tungkol sa produkto ay pinangungunahan ng mga commercial na team, kung saan ang mga safety review ay pinapabilis para maabot ang launch deadlines, at kung saan ang mga internal na alalahanin tungkol sa proteksyon ng mga whistleblower ay lumitaw umano sa parehong panahon ng restructuring na naglagay sa Open.ai sa posisyon para sa posibleng IPO. Wala na ang mga guardrails. Ang mga pangako tungkol sa transparency at pag-iingat ay parang mas mahirap ng iugnay sa isang grupo lang. Ang mga bagay na dati ay hinahawakan ng dedikadong oversight ay ngayon ay hinahawakan na lang ng proseso sa ilalim ng pressure. Ayon sa mga dating empleyado, malaki ang ibinaba ng bilang na nantatrabaho sa alignment work sa nakaraang 18 buwan, pero mabilis pa rin ang pampublikong bahagi ng kumpanya. Pero ang ilan sa mga pinakakahangahangang demo na nabalita ay mas mahigpit ng kinokontrol, naantala o tahimik na isinantabi para bigandaan ang komersyal na prioridad. Walang ligtas. Kabanata 7 ang Sora Bait and Switch. Sumikat si Sora noong 2024 dahil sa mga hyperreal na video ng woolly mammoth sa nyebe at makatotohanang eksena sa lungsod. Ngunit may taning din ito. Noong Abril 2026, hindi na ito standalone na produkto pambenta sa consumer. Ang dating sulyap sa hinaharap ay nawala na sa publiko. Batay sa panloob na komunikasyon, ang sobrang gastos sa compute at paglipat sa enterprise tool, agents at robotics ang dahilan. Sa dulo, ekonomiya pa rin ang dahilan. Ayon sa ulat, ang paggawa ng video gamit ang Sora ay higit 1,000 beses na mas mahal sa compute kaysa sa karaniwang text query. I-multiply mo yan sa milyon-milyong mausisang gumagamit at nagiging problema na ito. Ang mga Hollywood studio, ahensya ng patalastas at enterprise media partner ay nakakakuha pa rin ito sa presyong akma sa ekonomiya. Pero kung ikaw lang ang nakapanood ng demo at gusto mong gumawa ng birthday video para sa pamangkin mo, hindi mo magagawa. Batay sa ulat ng industriya, ang studio licensing deals ay mula 5 milyon hanggang 20 milyong dolyar taon-taon, depende sa partner. Ang dating hype na bersyon para sa consumer ay naging clips, demo at alaala na lang ngayon. At hindi lang Sora ang ganito.
Dating walang limitasyon ang mga voice feature, pero ngayon may hangganan na. Mas maigpit na rin ang limitasyon sa custom GPT. Ang advanced na pagre-reason na dati ay bukas sa lahat ay naging para na lang sa mas mahal na tier. Habang tumatagal, halata na ang pattern na ito. Monetization, hindi side effect, kundi estruktura mismo. Lahat ay tungo sa isang tiyak na resulta na may nakatagdang schedule. Kabanatawalo, ang IPO extraction machine. Ipinapakita ng filings na nire-restructure ng OpenAI ang pamamahala nila habang papalapit sa posibleng public offering na tinawag ng financial press na walang kapantay. Tinatanggal na ang dating estruktura na binuo para limitahan ang kita ng mamumuhunan at protektahan ang misyon. Ang dating makapangyarihang non-profit board ay itinulak na lang sa tungkulin tagapayo ngayon kahit di pa rin nagbago ang misyon sa papel. Tungkol pa rin ito sa ligtas na AGI para sa sangkatauhan, ngunit ang sistemang may misyong iyon ay muling binubuo mula umpisa. Ang $1 trillion valuation na laging binabanggit sa bawat leak memo ang pinakamahalagang numero, hindi lang basta nawawala ang datos. Lahat ng prompt at pag-uusap mo mula 2022 ang nagpapakain sa sistema habang inihahanda ito para sa pampublikong merkado na bibigyan ng bagong kahulugan ang mga ito. Sa dokumento ng IPO, tinatawag itong engagement o momentum. Tanggalin mo ang mga salitang ito at nagiging pamilyar na ang hitsura. Ganito rin ang pagbabago sa huling yugto sa iba't ibang tech platform. Ang user ay hindi na lang basta customer kundi nagiging bahagi na ng produkto. Hindi na lang siya pinaglilingkuran kundi siya na mismo ang ginagamit. At sa huli, ang hindi komportableng katotohanan, hindi ka kailanman naging customer. Kabanata Siyam, maligayang pagdating sa AI underclass. Kaya ano na ang lagay mo ngayon? Tapos na ang gintong panahon ng libre, makapangyarihan at malawakang available na AI. Tumagal ito ng mga 24 na buwan at hindi na ito babalik. Mas magiging mahal at limitado ang araw-araw mong digital na gawain. Ang dating libreng access sa katalinuhan ay naging sistemang may antas, kung saan mas magagandang kakayahan ay may mas mataas na presyo. At ang presyo ng mga talagang epektibong bagay ay patuloy na tumataas. Ganito ang pattern ng bawat alon ng teknolohiya, pero hindi ito naging lantad noon. Karamihan sa mga tao ay nakakakuha ng base na bersyon, at ang base na bersyon ay hindi agad gumaganda. Nagiging mas mura, mas simple at mas limitado ito. Hindi na pantay ang access, lahat ay nagiging nakalaan. Iba-ibang tao, iba-ibang antas ayon sa kaya nilang bayaran. Ang teknolohiyang dapat magpalawak ng access ay tahimik na nahahati. May ilan na nakakakuha ng lahat ng kakayahan. Karamihan ay sapat lang ang nakukuha para manatili sa sistema at nagbabago pa ito kalaunan. Ang pangako ay isang kasangkapang mag-aangat sa lahat. Ngayon, kinabukasan ng katalinuhan ng tao ay nasa subscription service na at unti-unting hindi na natin kaya ang presyo. Pero sa mga kumpanyang gumagawa nito, may iba pang nangyayari. Nagsisimula nang umalis ang mga pinakamalapit sa sistema na nagdudulot ng malaking pagyanig sa Silicon Valley. Alamin kung bakit nagbibitiw ang mga AI researcher at nagpapanik habang paalis o panuuri na lang ang video na ito.